Good morning mga kasimpogi! Ako si Bugoy. For today's video ay nandini kami sa may sagingan. May titibain kami pero isang buwig laang. Magluluto rin ako ng atay at balon-balunan. Aadobohin ko para sa aming hapunan. Tiningnan ko na rin ang aming bigasan. Ayan nga't wala ng kalaman-laman. Sabi nga ng matatanda, kaya na ring patumbahin kahit sipa ng bata. Kaya ako'y pupunta muna ng palengke para bumili ng bigas. Siyempre kasama ko ang aking asawa at ang aking anak na si Lucas. Ngayon alam ko na kung bakit pag mamamalengke ako laging sumasama ang aking asawa. Ganon daw talaga pag mga pogi, hindi pinapayagang mag-isa. Aroy sa akin na may wala kang dapat ikaproblema. Hindi ka dapat mag-alala dahil kahit hindi naman kita kasama, hindi naman ako marunong tumingin sa iba. Nandini na nga pala kami sa may bigasan, kay Ate Luz na tindahan. Nakakatuwa laang at nakadikit pa ang sticker ko diyan. Tinitingnan ko muna kung alin ang magandang bigas. Kako yung mabango at masarap. Yung tipong pwede nang kainin kahit ang ulam ay ketchup. Medyo mahal na talaga ngayon ang mga bilihin, kaya kailangan natin magsikap dahil hindi naman pwedeng hindi tayo kakain. Naaalala ko pa nung panahong ako'y nag-aaral, hindi kami makabili ng bigas ng maramihan. Laging 1 kilo ay di pang isang saing laang. Isang kahig, isang tuka, ika nga. Pero hindi ko yan ikinakahiya dahil lahat ng aking naranasan ay siya nagpapatibay sa akin ngayon sa kasalukuyan. Sa mga gustong sa amin pumunta, pwedeng-pwede na. Kami may bigas na, ulam na laang ang problema. Pwede namang champurado na laang o kaya lugaw. Hindi na kailangan mag-ulam, madali pan lunukin dahil masabaw. Pahinga muna sa gulay, adobong balon-balunan muna na may kaunting atay. Hindi ko naman pakakaramihan, 1 kilo lang ang aking bibilhin at kami pauwi na diyan. Ari ang aking alma mater, Bansud Institute. Shout out sa aking mga naging teacher at sa mababait kong mga advisor. Ako nga pala yung dati nyong estudyanteng tahimik, kahit may recitation, hindi umiimik. Medyo makalat lang din sa aming harapan. Nagyas-yas kami kanina ng kawayan. Bago ko linisin yan, ilalagay ko muna ari sa aming bigasan. Ari namang atay ang pagtutuunan ko ng pansin. Aking lilinisin, kailangang isa-isahin, pati ang puso nito ay aking bibiyakin. Aalisin ko yung mga nabubuo, yan ay mga dugo. Para sa akin, yan ang nagbibigay ng baho. Pagkatapos, yung balon-balunan naman ang aking paliliitin. Dahil aray medyo may kunat, pag isang buo, ngalay ang iyong panga sa pagkagat. Huhugasan ko ng matindihan, atay at balon-balunan, para siguradong walang mga dugo at ipot na nakadikit diyan. Para siguradong tanggal ang lansa, magagayat ako ng bawang, sibuyas at luya, at dini ko ari igigisa. Pero bago ko ari masimulan, pinatawag muna ako ng tatay dun sa aming kulungan. Meron daw silang titibaing saging, kaya aking tulungan. Tuwang-tuwa naman ang aming aso, gusto pa sa akin makipagharutan. Ari yung saging na saba, titibain ngayon dahil ang iba'y hinog na. Ari ay medyo nakahapay doon sa aming kulungan, kaya aming tatalian para hindi yun ang mabagsakan. Ay sa laki ng punong are, pihong wasak din ang aming pigir Ayan ang aming saranggola. Sa sobrang tayog hindi ko mahila, kaya ayan, naglaro muna. Hala sige bira, dandahan lamang, baka masira ang bunga. Ari na may hindi sa amin, ari sa aking ninong sa kasal na aming kapitbahay. Kami na laang ang nagtiba dahil kanya na aring binigay. Malalaki ang bunga, ang iba ay hinog na. Masarap aring nilaga, lalo sa umaga. Kumuha laang ang ninong ng 2 piling, ang iba ibinigay na sa amin. Ay talagang yan hoy aking tatanggapin para makatipid naman kami sa kanin. Sabi nga Otoy, ikay magsaing, 2 piling, yung medyo hinog na ha, para walang dagta sa kaserola. Kung hindi ako bumili ng bigas kanina, piyong ang hapunan namin ay nilagang saba. O siya, ako'y magluluto na. Umaapoy na rin yung uling kong pinabaga. Sa lahat ng delikado, pinakamadaling lutuin ay ang adobo. Pwede mo agad pagsamahin lahat ng timpla, tapos hintayin mo na lang ang lumambot ang karne at yan ay katama na. Pero sa akin, mas gusto ko ang iginigisa, lalo na kung manok, may kasama pang luya para siguradong tanggalan lansa. Inuna ko ang balon-balunan, ilalagay ko naman ang atay kapag aray nakuluan para hindi madurog dahil yan ay malambot laang. Ngayon naman ay titimplahan ko na, lalagyan ko ng toyo at gusto ko yung maraming paminta. Naglalagay din ako ng kaunting asukal, pambalansin ng timpla. Mga klasikong pampalasa, sa adobo'y lagi mo yung makikita. Kumain ka kahit sa ang karinderya, laging may garning tinda. Ipinapahuli ko sadya ang suka, bago ko ari ilagay, gusto ko siguradong luto na muna. Pero depende naman yan sa iyo, hindi ko sinasabing gayahin mo ang diskarte ko. Nilagyan ko rin ng isang oyster sauce at yung natitira kong Worcestershire sauce. Anong hirap mo namang bigkasin? Sa sunod ay hindi na kita bibilhin. 2 sili ang aking ginayat, pero hindi ko naman nilagay lahat. At baka ang aking asawa ay mapaiyak, ako'y abuti ng kanyang sipa na may kasamang tadyak. Yan naman ay ganyan na. Hihintayin ko na lang ang may gaiga at aking aahunin na. Kita mo ga iyan? Talagang mang-uubos ari kahit bahaw ng kahanggan. Hinihintay ko lang ang aking mga kasama at kami kakain na. Maglalaga lang ako ng hinog na saging para pang almusal bukas ng umaga. Ay pagkagarni lagi ang ating pang-ulam ay siguradong madaling mauubusan ng ating bigasan. Ang gusto ko din yung parte ng balunan, yung tipong pag kinakagat mo naglalangot-ngutan. Tayo'y kumain na. Medyo madilim dahil aray hapunan na. Masarap na naman ang kain ng
ang aking asawa. Mga ilang kilo na naman kaya ang madadagdag sa kanya. Sige ho, God bless sa lahat. Salamat ng marami sa inyong panonood. Paalam!